Hey mga brods sa mga brods, eto na nga, Ian Sanggalang. Well, isa rin naman ito sa mga narurumor natin na ito pong si Sanggalang ay gusto nga lumipat din ng SMB. Yes, kamakailan lang din naman natin ito na reports mga kabrods. Pero ito nga si Sanggalang, well, sa tagal-tagal din naman ito nasa Magnolia Hotshots, syempre gusto rin na itong masubukan naman yung ibang koponan. Dahil sabi nga rin nila, itong Hotshots, ilang taon na rin itong hindi nabibigyan at hindi natutunan ng pansin simulang nagwatak-watak na yung San Mig Coffee Mixers Grand Slam ni Coach Tim Cone. After nun, hindi na napopaboran ng lineup itong Hotshots. Parang ito na nga, yung pinakabunso na lang ng SMC Group. Kaya ito, si Sanggalang, kahit kayod kalabaw siya dito, kahit buwis-buhay na siyang naglalaro, hindi pa rin sila makatungtong ulit ng kampeonato, mga kabrods, or championship round. Bakit? Ito po kasing Hotshots, syempre sina Sanggalang, Baroka, unti na nga lang yung natirang Grand Slam player dito, di ba mga kabrods? Yung iba, retired na, tapos hindi na sila nabigyan ng maayos na players dito sa Hotshots. Siyempre may Lucero sila, pero kulang pa rin yun mga kabrods. Kaya ito pong si Sanggalang ay gusto rin na itong masubukan ang SMB. Dito sa SMB kasi, alam din naman natin na kailangan din ng katulong ni Junmar Fajardo. Kaya ito pong si Sanggalang, napag-iisipan din ni na Boss Alito kung si Sanggalang ipares mo dito kay Junmar Fajardo, siguro nga mas lalo nang mahihirapan ng mga koponan pag yung kombinasyong Sanggalang plus Junmar Fajardo sa ilalim ang makakalaban mo sa Beermen. Isang Fajardo nga lang or isang Sanggalang nga lang mga kabrods, ang hirap na kalabanin. Paano pa pag nagsama pa sila sa iisang koponan? Then eto kasi sa SMB, palagi na nga daw talaga silang na-dependent na lang kay Junmar Fajardo, kaya minsan nagkakaroon siya ng injury. Ito pong si Junmar, ikaw ba naman laging sa iyo yung play? Pero ito, kung si Sanggalang naman yung naandyan mga kabrods, ay syempre hindi lagi kay Junmar ang play, kung saan may help na dito kay Fajardo pagdating sa opensa, dahil pwede silang pumoste kay Sanggalang at pwede rin kay Junmar Fajardo. Kaya dalawang option na ang pwedeng mangyari dito mga kabrods. Sa rebounds, in terms of rebounds, points, defense, malaking tulong si Sanggalang. 6'7 to 6'8 din naman na big man ito mga kabrods. Hindi rin basta-basta. At syempre, kada taon talagang nag-i-improve ito pong si Sanggalang. Ito na nga, malapit na rin tayo sa All Filipino Cup dahil finals na ng TNT at Ginebra sa Friday. Ilang tulog na lang din mga brods, magkakaroon na ng PBA draft, All Filipino Cup. Kaya ito, nagkakaroon na ulit ng rumors and reports sa SMB dahil gusto nga nilang mag-rebuild talaga ng lineup, dahil syempre early exit, early Boracay sila this season, kaya kailangan bumawi sila next season mga kabrods. So hindi na nga makapaghintay ang SMB, kaya gusto nila ng Ian Sanggalang na rin. Well, ang dami na rin gustong kunin mga kabrods, maski yung mga veterano dito iti-trade na rin para lang sa isang shooter or young guns para sa ating paparating na PBA Draft 2025. Pero ito pong si Ian Sanggalang, veterano na ito. Well, isa ito sa mga minamata na ng Beermen. Well, syempre alam naman natin medyo mahirap dahil 3-team trade ang mangyayari. Hindi naman nila pwedeng rektahin yung trade na ito dahil syempre sister team nila ang Magnolia Hotshots. Kaya ito, kailangan may bitawan din dito ang SMB. Yes mga bros, yan din ang isa sa mga pinagmimitingan nila. Pero ito pong Hotshots, wag din silang malumbay or malungkot mga kabrods dahil bibigyan nga rin daw talaga ito ng malalaking sentro galing sa mga rookies na papasok ngayong 2025. Kaya magiging win-win situation din talaga ito mga kabrods. Kaya ikaw si Ian Sanggalang to SMB, malaking tulong ba ito sa kanila? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga bros. Speaking of PBA Draft 2025, isa sa mga nagiging prospect natin, ito pong 6'8" na si Gio Chu. Yes, from Ateneo Blue Eagles. Well, yung iba siguro kilala na rin si Gio Chu dahil ito yung palaging nagiging kakampi ni Kai Soto sa Junior Gilas Division mga kabrods. Kaya itong si Gio Chu, well, isa ito sa mga nag-improve na big man dito sa Pinas, kaya ang ipapasok na rin ito sa ating paparating na Gilas pool sa next
window ng Gilas Pilipinas dahil 23 years old lang ito pong si Gio Chu. Tapos ngayon mga kabrods, nagpo-pro pa sa ibang bansa. Una na niyang pinaglaruan yung Taiwan Mustangs, pero hindi rin siya nakatagal doon at lumipat siya ng EM Orange Vikings kung saan nagkaroon siya ng offer dito sa Japan B-League Division 2. Kaya dito na siya naglalaro ngayon mga kabrods. Based naman sa mga performance na ito po ni Gio Chu dyan, maganda pa rin mga kabrods. Bruin nyo, nag-i-improve talaga siya. Footwork niya sa ilalim. Maski nga mga trainings niya dito sa True Focus kay Coach Jolo Tamayo, talagang malaking tulong yan. Nagagawa niya yan sa Pro League dyan sa Orange Vikings. Pero mga kabrods, dito sa ating paparating na PBA Draft 2025, isa sa mga ililista ng prospects din natin na ito pong si Gio Chu. Dahil yun nga, if ever man talagang hindi na siya ma-renew ulit ng kontrato or maging short na lang ulit yung kontrata niya dito, gaya na nangyari sa Taiwan Mustangs, hindi naman siya nakatagal doon mga kabrod sa Taiwan. At dito, pwedeng itong magpa-draft ng PBA at o-offeran pa ito. And ayon din sa mga reports and rumors kasi natin, paborito ito ng Barangay Ginebra San Miguel sa pabarating na PBA draft mga kabrods. Well, alam naman natin ng Ginebra focus ngayon sa kanilang championship round against TNT Tropang Giga, pero hindi pa rin naman nawawala sa kanila yung plano dito sa paparating ng mga rookies ngayong 2025. Kaya ito pong si Chu ay o-offeran nila ito ng malaki mga kabrods. Yes, 6'8 ba naman na 23 years old, tapos may shooting pa sa labas, magandang defense, malapad-lapad na player, bata pa, 23 lang. Maganda na rin yung footwork, maganda na rin yung hops neto, yung bounce neto mga kabrods. Syempre, talagang magugustuhan ito ng Ginebra. Tandaan nyo ba? RJ Abarrientos, saan to galing, di ba? Sa Shinshu Brave Warriors, Japan B-League Division 1 pa nga yan Itong si Chu ay nandito sa Orange Vikings na Division 2 lang or pumapangalawang liga lang sa Japan. Well, kaya nilang kunin ito mga kabrods, kaya nang ginawa nila kay RJ Abarrientos na naglalaro na ngayon sa Barangay Ginebra San Miguel. So pwede mga kabrods kung gugustuhin talaga ng Ginebra ito. Well, kung makikita nyo naman at napapanood yung Ginebra sa semifinals round, makikita nyo talaga yung lapses ng Ginebra, yung kanilang weakness sa laro, yung ilalim talaga mga kabrods. Dahil pagdating sa big man position, hirap na si Japet Aguilar, tapos na-injured pa si Troy Rosario, parang na-injured nga rin daw si Justin Brownlee ayon sa reports natin. Kaya kailangan mag-ingat-ingat ang Ginebra sa finals sa Friday na mga kabrods. Kaya ito pong si Gio Chu, malaking tulong ito kung makukuha ito ng Ginebra next season mga kabrods, dahil ito hindi naman basta-basta na rookie lang ito. May experience na, 2 liga ng pinaglaruan na ito mga kabrods Tapos sa Ateneo Blue Eagles, hindi rin naman basta-basta ito pong si Gio Chu. Kaya makikita mo magiging future best center, one of the best center dito ng Gilas Pilipinas in the making with Kai Soto mga kabrods. Ito pong si Gio Chu. Kaya sa tingin nyo mga brods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, ito po pong si Gio Chu ay malaking tulong ito sa big man rotation sa Barangay Ginebra San Miguel. Komento mo lang po nyo dyan mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Will Basketball. Yun lang. I'm out.